Sumambulat itong balita this week na hindi kayang pigilan ng anumang maruming laro at maniobra sa politika ng Marcos Jr. government ang pananatiling popular at niyayakap ng mamamayan ang mag-aamang Duterte. Rodrigo Roa Duterte, Mayor Basti Duterte, Inday Sara Duterte, even ang other son na si Pulong Duterte. No matter how many times the dirty political operations and dirty PR propaganda attacks are being hatched and funded with high amount of fund operationals na ibinibigay, popular pa rin ang mga Duterte. At tunghayan mo itong balita, Peter, Caramon, at tingnan mo kung saan mo nakikita yung anggulo ng pagiging relevant ng mga Duterte in the spectrum of political opposition movement in the country challenging the attempt of Marcos Jr. government to consolidate and retain power beyond 2028. Tunghayan natin ito. Lock ng interview sa media si Vice President Sara Duterte sa OVP Pride reception na ginanap sa isang hotel sa Cagayan de Oro City. Dito'y sinabi niya ang mga plano ng pamilya Duterte para sa darating na 2025 at 2028 elections. Aniya, 3 sa mga Duterte ang tatakbo sa pagkasenador sa midterm elections. Lahat sila raring na tumakbo eh. Si PRD, senator. Yung kuya ko, si Paulo Duterte, yung congressman ngayon, senator. Si Sebastian Duterte. Tatlo ang Duterte next year. Okay na yan? Okay na yan, ma'am? Sabi naman daw ng kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman, tatakbo si Mayor Baste sa pagkapangulo sa 2028. Pero ano naman kaya ang plano ni Vice President Duterte? Ingon sa ako ang mama mo, balik daw ko sa Davao, mayor. Kung sa 2025 ba o 2028 siya tatakbo bilang alkalde sa Davao City, ito ang kanyang naging tugon. Pag-uusapan namin, Wala naman daw sa usapan na magbibitiw siya bilang pangalawang pangulo ng bansa ngayon. Pero kumusta naman kaya ang relasyon ni Vice President Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos matapos siyang magbitiw bilang kalihim ng Department of Education at tuluyang lisanin ang gabinete ng Pangulo? I would think, sa tingin ko, ay magkaibigan pa rin kami. Si Pangulong Bongbong Marcos. Wala pang ideya si Vice President Duterte kung sino ang papalit sa kanya bilang DepEd Secretary. Pero aniya, welcome sa kanya kung sino man ang itatalaga sa ahensya. Ito naman ang kanyang sagot sa suhestyon na dapat namang gagaling sa sektor ng edukasyon ang magiging kalihim ng DepEd. The position of secretary is a position of trust and confidence. Tsaka pangalawa, walang nakalagay na requirements para sa isang education secretary. In fact, dito sa Southeast Asia, kung makikita ninyo, hindi lahat ng mga education secretaries are from the education sector. Unang-una talaga, kapag secretary ka, kailangan talaga isa kang leader at isa kang manager. Samantala, natanong naman sa pangalawang Pangulo ang kanyang video na nag-viral online patungkol sa nangyari sa kanyang leeg. Hindi naman na siguro kailangan i-interpret yun, very straightforward yun. Tinanong ako kung ano yung sugat na nasa leeg ko at sinabi ko na sinubukan nila ako mag-gurgur pero hindi sila nagtagumpay. Sino ba yan sila, VP? Silang lahat. Samantala, no comment naman si Vice President Duterte sa sinabi ni House Speaker Romualdez na na-miss na Ayun. Peter, Caramon, malinaw po na ito'y isang malaking political news dahil ito po'y pinagfiestahan ng media. Yung pahayag ng ating Vice Presidente Sara Duterte that there might be 3 Dutertes to run in the Senate in 2025. Pero pag-uusapan pa and a prospect of not a Sara Duterte but a Baste Duterte as a presidential candidate for 2028. Saan mo tinitingnan ito ng mga anggulo ng political projections, Peter? Pag tumakbo yan si Baste na senador, mananalo yan. Nakita na ninyo. Ang galing-galing, nananahimik lang yung mga tao sa Davao, no? Yang I understand na yan si Sebastian Duterte ay pinilit lang yata ng tatay niya na tumakbo. At magaling naman, nang tumakbo siya at bilang alkalde ngayon ng Davao, nagpakita naman ng kagalingan, At sa pagsasalita, klarong-klaro sa kanya yung yung kahalagahan
na yung katulad niyang mayor ay naintindihan niya. Naintindihan niya kung ano ang nangyayari sa sambayanan. No? Mr. President, again, kayo po ang gusto kong kausapin dito sapagkat ako'y ayoko ho ng gulo. Halimbawa, katulad nung napapag-usapan nga namin to ni Ka Eric, sabi ko, alam mo Ka Eric, no, nung yung nangyaring EDSA Revolution noong 1986, hindi naman nakinabang talaga yung sambayanan. No, Yes. Pag-upo ni Cory Aquino, asang-asa ang sambayanan ng pagbabago. Tama. Subalit, yung mismong kapatid niya, ang namuno, nanguna at yumaman, lumakas ang huweteng. Pipingkwang ko. Yes, I was a witness. Witness ako dyan sapagkat nagkaroon ako ng matalik na kaibigan dyan sa Tarlac. Ang dating governor ng Tarlac, si Marun Ocampo. Si Ocampo. Yeah. No? Ngayon, itong mga Duterte, Mr. President, sa aminin nyo't sa hindi, napakaganda po kasi ng ginawa ni Mayor Duterte, ni Rodrigo Roa Duterte, dun sa kanyang pamumuno na 6 na taon. Even ang buong Armed Forces of the Philippines, nakikinig sila, mahal na mahal siya. Hanggang ngayon. Palagay ko, nung lumusob yung PNP dun sa sanctuary ni Pastor Kibuloy, maraming mga kapulisan doon ang nagdurugo ang puso. Exactly. Sapagkat Kapit. hindi nila gusto yon. Subalit kinakailangang sumunod sila sa atas, sa command. Hindi pa po huli ang lahat. Yang mga Duterte, bakit ninyo inaway? Hindi ninyo dapat inaaway ang ganyan. Hindi na kayo natuto. Hindi kayo... Ayun ako, Mr. President. Natuto kayo dapat sa karanasan ni Erap Estrada. Tama. Mr. President, ano nangyari kay Erap? Inaway niya si Singson. Pinaka-trusted ally niya yun. Pinaka-trusted ally niya. Inaway niya si Singson. Ito pong itong si Erap, dating mayor lang naman to ng Sangwan eh. Putres, si Singson, yan ay kingpin. Ng Norte. Kingpin ng Norte. At equally na maraming pera katulad niya. Itong mga Duterte may not have all the monies in the world na katulad ninyo at na mga nakapaligid sa inyong oligarch. Pero mahal to ng bayan, Mr. President. That is undoubtable. Yes, Hindi Mr. mo President. mapatandaan. Alam ninyo to, na talaga pong nakakatakot na ang kalagayan ng Pilipinas kung paano tayo pinapasok na ng mga drug lord na nanggagaling na sa ibang bansa. At yung Mexican cartel na tinatawag ay kumakatok na rito sa atin. Pati mga African drug mafia nandito na. Yan po, in-address niya yan. At yung pagkakatayo ng NTF-ELCAC. Isa pa yun. Naku, napakagaling po niyan, Mr. President. Titigan po ninyo yan. Hindi po sumikat ang mga Duterte. Kinilala sila ng sambayanan. Yeah, correct. Kapiter, Mahal sila ng sambayanan. magandang punto yung binanggit mo sa huling tanong ko. At dito na rin manggagaling ang mensahe mo. Gaano kahalaga ang role ni Sara Duterte sa kanyang pagbibitiw kamakailan lang dito sa official cabinet position niya bilang DepEd Secretary or Education Secretary sa Marcos Jr. Government para ma-reinforce ang pagiging political opposition figure niya sa tatay niya. Na ngayon ay kahit may edad na, nagboluntaryong pamunuan ang oposisyon sa ating bansa upang magkaroon ng kritiko na nakabatay sa demokrasya na interes ang gobyernong Marcos upang hindi mag-abuso, hindi manumbalik ang pangil ng diktadura, hindi abusuhin ang mamamayan, at sa laulain ng konstitusyon at higit sa lahat ay i-address ang mga problemang hindi natutugunan pang ekonomiya at huwag ibulid at hilain sa bingit ng kamatayan sa digma-digmaan at tapang-tapangan na patakaran panglabas sa South China Sea. Gaano kahalaga po na may pumupuna na magdadagdag sa boses ng isang Rodrigo Duterte with Sara Duterte, supposedly expected by the opposition forces and the Filipino people to be a figure also in the opposition movement against the Marcos administration. Hindi ko alam kung nakikita ninyo yan dyan sa Malacanang, yung mga nangyayari na yan. Hindi ba kayo ninenervyos na nag-resign na si BP Sara? Aba siguro naman kayo mismo nagpapasurvey.
At hindi naman kayo lulukohin ang sariling survey ninyo kung gaano kapopular at tinatanggap ng taong bayan yung mga Duterte na yan. Lalo na rin ngayon itong si Vice President Sara Duterte. At napanood ko yung kanyang interview, no? At yung kanyang statement, ano? Na nung tinanong siya tungkol sa inyo kung magkaibigan pa kayo, sinabi niya naman na magkaibigan kami ni President BBM. Hehehe. Yan. Tama. Na-observe mo pala yun. Alam po ninyo, Mr. President, uulitin ko. Lumalawak ang gera, no? Ha? Barahan nyo itong isang malaking front. Masyadong kumakalat ang puwersa mo. At nakakataranta ang gera. Ha? Makipagbati po kayo sa Kingdom of Jesus Christ. Makipagbati kayo. At pag nakipagbati kayo sa Kingdom of Jesus Christ, nagkausap kayo ni Pastor Kibuloy, automatic yan. Magkakabati kayo ng mga Duterte. At wala namang dahilan para maggera kayo ng mga Duterte ngayon. Bakit? Yes. Ang tagal pa ng eleksyon. Ang problema kasi, inumpisahan dyan sa Kongreso. Sa pinsan niya. Niyang pinsan ninyo at nakipagsabuatan sa mga original na kaaway ng mga Marcos. Naniniwala ba kayo, Mr. President, na yan si Risa Hontiveros ay sasama sa inyo? Hindi. Manggagamit yun. Galit na galit sa mga Marcos yan. Galit na galit sa mga Marcos yung mga yan. Ayun. At yan si Laila de Lima. Isa pa. Naku, huwag kayong maniniwala, Mr. President. Ayun. Peter, huling mensahe po ninyo sa Pilipinas nating mahal, saan ba patutungo ang bansang ito with the kind of leadership ni Marcos Jr. na dinidedma niya lang halos ang mga seryosong usapin at wala siyang inihahayag na malinaw na policy statement or public declaration that will guide the people kung papaano magkaisa at papaano bumangon papunta sa direksyon ng pagbabago at pagbangon sa mga issue ng kahirapan at kapayapaan at lalo pang lumalala by the day ang political tension instead na ito'y pahupain niya the way he approaches also dito sa South China Sea dispute with China. Ano yung gusto mong ipaabot na mensahe sa mamamayang Pilipino at sa gobyernong Marcos? Yes, Kay Eric, hindi pa natin napag-usapan. Yan ang talagang nakakatakot ngayon. Ano? Nakinig ako dun sa interview mo kay attorney yung sa Amerika. Attorney Arnedo Valera. Yes, si Attorney Valera, no? At napakaliwanag ng kanyang hinimay-himay niya. At nakakatakot talaga kung bakit parang hindi maiwasan na tutungo tayo sa gera. Wag po, Mr. President, nakakatakot po yan. At hanggang ngayon, sa katotohanan, hanggang ngayon, hindi pa talaga totally nakaka-recover ang Pilipinas sa dinulot na pinsala ng World War II. Tama. Dahil sinalbahe rin naman tayo ng Amerika. Katulad ng aking nababanggit dito, Kay Eric, na I would prefer na magkaroon ng maayos na transition from President Bongbong Marcos para doon sa kanyang successor na ipinag-uutos ng konstitusyon. Yun, klaro. Subalit sa mga nangyayari, kapag hindi inaddress ito at hindi ikinorek ng Pangulo ang mga nangyayari, at kapag hindi niya binalikan yung mga taong nagdala sa kanya sa poder, wala ho tayong, there is no such thing na yung destabilization, yung outside force. Wala po, Mr. President. Ang destabilization ay nangyayari mismo. Sa Diyan loob ng bakuran gobyerno ninyo. yan. Sa loob po ng gobyerno. Exactly. Subukan ninyo, pag-isipan ninyo. Uulitin ko sa inyo, baka ang sikreto ay ito. Makipag-usap kayo kay Pastor Kibuloy. Aregluin ho ninyo. Ang problema ninyo, makipagbati kayo sa mga Duterte. Tama. Ito po'y para sa kapakanan ng taong bayan. Sapagkat pag nagkaroon kayo pag natuloy ang bakbakan na yan, alam mo ka, Eric, napanood ko si, kapraso na lang, alam mo si former President Duterte, napanood ko yung kanyang video. Doon sa, yung maisog event sa Pampanga. No? Mahina na siya, very frail. Pero napakiliwanag ng kanyang mensahe.
nananawagan siya sa kapayapaan. Ha? At sinasabi niya kay President BBM, no? Hindi Yes. nag-exercise lang kami. Ng aming democratic Ng aming rights. democratic. Hindi ka namin gustong tanggalin sa poder mo nang hindi naaayon sa tama hindi siya nag-a-advocate ng overthrow of the government. ng people power or what, no? Yung mga nakanganga nag-iintay na gano'n. Sapagkat gusto ng mga Duterte, gusto ng former president na kung makakaroon ng pagbabago ay mapayapang pagbabago. Tama. At ang punto niya, ni Pangulong Duterte doon sa mensahe niya, hindi po dapat ikatakot, ikabahala, o Yes. ikagalit ng gobyernong namumuno sa isang administrasyon ang pagpupuna at paghahayag ng saloobin ng mamamayan. The way Rodrigo Duterte and the developing opposition are doing into the interaction in the democratic space ng ating bansa. Na yun dapat ikilalanin ng gobyerno as bahagi Exactly. ng governance. Yes.